Hi guys, narito ang ika-55 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Sa labas ng mansyon ng City Lord, noong panahon ng kadiliman, ang Glory City ay nawasak ng maraming beses. Ngunit itinayo muli ng mga matatanda ang lungsod sa bawat pagkakataon, pinapanatili ang pag-iral nito hanggang sa ngayon. Karamihan sa mga gusali ay itinayo muli, isang maliit na bahagi lamang ng mga lumang gusali ang nanatili hanggang sa ngayon. Makikita ang skill na shadow ng ating bida. Lumabas na si Nieli. Sa isip niya, walang sumunod sa atin. Sabi ni Lu Piao, bakit tayo naparito? Dito ako naglalaro noong bata pa ako. Pero may barrier sa gitna ng gusaling ito, hindi tayo makakapasok. Sabi ni Nieli, malalaman mo rin. Sabi ni Duzi, may paraan ka bang sirain ang barrier? Sabi ni Weinan, narinig ko mula sa mga matatanda na kahit si Lord Yemo ay hindi ito masisira. Sabi ni Nieli, sumunod kayo sa akin. Sa isip ni Nieli, sa nakaraang buhay ko, bago nawasak ang Glory City, sinira ni Yemo ang barrier. Sa paglalarawan na ibinigay sa akin ni Zion, sa tingin ko masisira ko ito kapag tamang panahon na. Sabi ni Lu Piao, fair na, may tumawag kay Lu Piao. Lu Piao, nagmamadali si Lu Piao, mauuna na ako. Napansin ito ng ating bida. Saglit lang, Lu Piao, Lu Piao, sabay hila ng ating bida sa damit nito. Boom, bagsak, aray ko, Nieli, ano ba ang ginagawa mo? Sabi ni Nieli, wala akong ginagawa, gusto ko lang malaman kung saan ka pupunta. Sabi ni Lu Piao, huwag kang magtanong, kailangan kong pumunta. Dagdag pa ni Lu Piao, kung hindi ako pupunta ngayon, mamamatay ako. Huwag muna akong hilahin ulit. Ginamit niya ang kanyang gravity skill. Bam, bagsak, haha, sabi ni Lu Piao habang nakabaon sa lupa ang mukha. Magkaibigan pa rin ba tayo? Sabi ni Nieli, napakasama mo, sabihin mo muna kung ano ang gusto mong gawin para hindi tayo mag-alala. Sabi ni Lu Piao, sasabihin ko sa iyo kapag nakabalik na ako. Huwag muna akong itulak ulit. Sabi ni Nieli, kung sasabihin mo sa akin kung bakit ka tumatakbo, hindi na kita itutulak ulit. Sabi ni Lu Piao, kung patuloy mo akong itutulak, hindi na tayo magiging magkaibigan. Sabi ni Nieli, hindi na kita hahawakan, tingnan mo. Tumalon na si Lu Piao bilang may sumigaw. Lu Piao, kung patuloy kang tatakbo, huwag ka nang makipag-usap sa akin. Ang ganda ng landing ni Lu Piao. Sabay takbo nito pabalik, habang nakatingin lang si Nieli. Tumawa si Lu Piao. Hihihi, gigil na pagkasabi. Isa ka talagang buwizard, sa isip ni Nieli. Nung bata pa sila, magkasintahan sina Lu Piao at Xia Zhu, pero ang pagkakaiba ng kanilang talento ay masyadong malaki. Di nagtagal, ikinasal si Xia Zhu sa isang young master mula sa ibang pamilya dahil sa family arrangements. Ang kanilang damdamin ay nasakal, at nagdusa si Lu Piao noong nawasak ang Glory City. Nakasama niya si Xia Zhu at, magkasama, nagsakripisyo sila para protektahan ang lungsod. Kung hindi naramdaman ni Lu Piao na mas mababa siya at mahina, kung walang takot siyang hinanap siya, marahil si Xia Zhu ay naging ganoon din. Pero dahil hindi kailanman nagbigay si Lu Piao ng anumang senyales, sumuko na si Xia Zhu sa kanya. Sabi ni Nieli, kapatid, hanggang dito na lang ang maitutulong ko. Hihihi, habang nakatingin lang ang mga ropa, sabi ni Xia Zhu, kayo ba ang mga kaibigan ni Lu Piao? Tahimik lang si Duzi. Medyo nahiya si Xia Zhu. Boss, sabi niya, kung ganoon, bati po, ako ang kasintahan ni Lu Piao, Xia Zhu ang pangalan ko. Reaksyon ng dalawa, sabay lapit ni Xia Zhu kay Lu Piao. Sabay yakap nito sa braso ni Lu Piao. Salamat po sa inyong lahat dahil inaalagaan ninyo si Lu Piao sa lahat ng oras na ito. Patuloy ninyong bantayan siya sa hinaharap. Sabi ni Duzi, syempre, medyo, nakahinga si Lu Piao. Softly, ngayon nandito ang mga kaibigan mo,
kaya binibigyan kita ng kaunting respeto. Aayusin ko ang mga bagay-bagay sa iyo kapag nakabalik na tayo. Lagot, sabi ni Xia Zhu. Siguradong nagbigay sa inyo ng maraming problema si Lu Piao. Sabi ni Duzi, totoo iyon. Sabay tawa niya, tumigil ang mundo ni Lu Piao. Tinitigan ng masama ni Xia Zhu si Lu Piao. Iyon ay isang ekspresyon ng paggalang, sino ba ang nagsasagot ng ganyan? Sabi ni Nia Li, anyway, tinatanggap ko ang bagong miyembro sa grupo natin. Fair na, sabi ni Xiao Zhu, saan tayo pupunta? Sabi ni Nia Li, sumunod kayo sa amin at malalaman ninyo. Habang naglalakad sila, may nadaanan silang barrier. Sa isip ni Nia Li, ang Universal Spatial Array, alam na ng mga orihinal na naninirahan sa Glory City ang tungkol dito. Sa isip ni Nia Li, sa nakaraang buhay ko, kahit sa Temporal Demon Spirit Book, naaalala kong may mga pira-pirasong paglalarawan lang ng Universal Spatial Array. Ilang life forms lang ang nakakaunawa sa dalawang prinsipyong ito. Ang pahina mula sa Temporal Demon Spirit Book ay nagbibigay din ng mga vibration. May kinalaman ba ito sa lugar na ito? Sabi ni Nia Li, nasa array na tayo, malamang ang barrier ay nasa harapan na natin. May naramdaman siya, umaabot, malambot at makinis, pinipisil, bumalik ang kamay ni Nia Li. Sabi ni Lu Piao, oh, ito ang barrier. Naalala ko noong bata pa ako, naparito ako, at gusto kong sirain ang barrier na ito. Wota, sabi ni Duzi, at pagkatapos, sabi ni Lu Piao, sa huli, lumipad ang ulo ng palakol, at naputol ang sombrero ng ibang bata. Natakot ang bata kaya nabasa ang kanyang pantalon, at tumakbo pa uwi na umiiyak at nagrereklamo tungkol sa akin sa mga matatanda. Dahil doon, binugbog ako ng ama ko. Kinurot siya sa likod. Sabi ni Xiao Zhu, talagang may lakas ng loob kang pag-usapan ang isang bagay na nakakahiya, array ko. Sabi ni Lu Piao, Nia Li, huwag mong subukang atakihin ito gamit ang armas. Sa isip ni Nia Li, ito ang origin barrier ng Wulan Empire, ng huling bahagi ng unang panahon ng pagbagsak. Sabi ni Nia Li, gumagamit ito ng 23 Stone of Light bilang activation core nito. Kapag na-activate na ito, kahit 10 legend rank experts na magkakasama na umaatake dito ay makakalimutan na nilang masira ito. Masisira ito gamit ang armas. Kung may lakas ka lang na mas malakas kaysa sa mga legend rank. Haha, tumawa si Ming at Weinan. Sabi ni Lu Piao, bata pa ako noon, paano ko malalaman kung ano ito? Tigilan ninyo ang pagtawa. Napatawa rin si Ninger. Sabi ni Ninger, Nia Li, may paraan ka bang makalusot sa barrier na ito? Sabi ni Nia Li, may paraan, pero kailangan kong pag-aralan ito ng ilang sandali. Dagdag pa ni Nia Li, pwede muna kayong magpahinga. Sagot ni Ninger, sige. After a while, nagkukulitan ang mga loko. Habang ang ating bida ay abala sa pagbukas ng barrier. Tinitignan lang siya ni Ninger. Sabi ni Xiao Zhu, ikaw si Ninger, di ba? Napansin ito ni Ninger. Natigilan si Xiao Zhu. Ahem, sabi ni Ninger. Oh, sorry, nawala ako sa aking mga iniisip. Sabi ni Xiao Zhu. Oh, okay lang, hehe. Sabi ni Ninger. Si Lu Piao ay talagang isang nakakatuwang tao. Ngumiti lang si Ninger habang nakikinig si Xiao Zhu. Kahit na medyo pabigla-bigla siya, mabuting tao talaga siya. Sabi ni Ninger, talagang hinahangaan ko ang iyong tapang, at least sinasabi mo kung sino ang gusto mo. Tumingin siya kay Nia Li. Sabi ni Ninger, welcome to the group. Nakikinig lang si Xiao Zhu. Sa isip niya, dati, laging tumututol ang pamilya ko sa relasyon ko kay Lu Piao, pero kamakailan lang tumigil na silang tumutol sa kanya? Misteryosong tao, nalaman ko lang. Mamaya na dahil biglang lumakas si Lu Piao. Dagdag pa niya, malamang may kinalaman iyon kay Nia Li, pero ang kaibigan ni Lu Piao ay kaibigan ko rin. Sabi ni Nia Li, may protrusion dito. Ipasok natin ang soul energy at tingnan natin kung ano ang mangyayari.
Bigla itong lumiwanag. Dahan-dahan itong nabubuo. Pagkatapos na mabuo, umilo na parang laser. Malayo ang naabot nito. Sabi ni Xiao Zhu. Nanginginig ang barrier. Sabi ni Ninger. Ano ba ang ilaw na ito? Sabi ni Nia Li. Napakaganda, kaya pala napakasimple nito. Sunod, habang lumapag siya sa lupa, inactivate niya ang bawat poste. Shine. Ito rin, shine. At ito pa, shine. Shine, shine, nagliwanag ang buong barrier. Sabi ni Lu Piao. Ano ba ang nangyayari? Bumaba na si Nia Li. Tapos na. Sabi niya. Tara na, pasok na tayo. Sumang-ayon si Ninger. Pumasok na si Nia Li. Sabi ni Lu Piao. Haha, si Nia Li talaga. Tara na. Halika mga kaibigan, halika. Tara na. Katahimikan. Napunta sa ibang lugar. Sa lugar na ito, gabi at umuulan. Ipinakita ang grupo ng ating bida. Nasa gitna ng teleportation array. Habang nagpupunas ng mata si Lu Piao, maririnig ang kulog at kidlat. Nagulat si Lu Piao sa kanyang nakita. Sabi ni Lu Piao, ano ba ang nangyari? Habang pinakita si Laming at Weinan. Nasaan tayo? Seryoso si Nia Li habang naririnig nila ang hindi na kailangang magpanik. Ito ay isang espasyo na binuksan ng isang eksperto, tulad ng Heavenly Sacred Border. Ang array na ito ay may maraming indentasyon, malamang katulad ito ng barrier. Isang teleportation array na gumagamit ng Stones of Light para ma-activate. Maririnig ang ingay ng grupo ng ating bida. Habang may isang pulang nilalang na nakamasid. Pinakita ang mga paraan nito. Grupo pala ito ng mga pulang nilalang. Gumawa ng tunog ang isang pulang nilalang. Napansin ito ng ating bida. Scarlet Ghost. Tumakbo na kayong lahat. May nagtanong, ano ang Scarlet Ghost? Isang silver rank demon beast. Hindi naman ganoon kalakas, pero mahilig silang manghuli sa napakalaking grupo. Nagsigawan na ang mga Scarlet Ghost. Huminto si Nia Li sa pagtakbo. Gumamit siya ng kanyang skill, Shadow. Biglang si Nia Li, napansin ito ni Ninger. May naramdaman ang mga Scarlet Ghost. May dumaan sa kanila ng mabilis. Ito ang ating bida habang naka-shadow. Tinamaan ang dalawang Scarlet Ghost nang walang kalaban-laban. Pagkatapos noon, sumugod ulit ang ating bida. Nagsigawan ang mga Scarlet Ghost. Tinamaan na naman ang bawat isa sa dinaanan ng ating bida. Patuloy lamang ang ating bida. Sa ginagawa niyang pag-atake sa mga Scarlet Ghost. Makikita ang mga Scarlet Ghost ay mistulang mga wala ng buhay. Sabi ni Duzi, inaatake niya ang mga Scarlet Ghost nang walang kahit anumang tunog. Tayo ay mga 5-star silver rank, pero kakaiba siya, mas mataas ang kanyang kakayahan. Marami pa rin ang mga Scarlet Ghost. Nakapalibot sa ating bida ang mga ito habang nilalabanan niya. Sabi ni Ming, tila parami sila ng parami at di nauubos. Tumingin kayo doon, sabay turo niya sa direksyon. Ngumiti siya, may liwanag. Anong klaseng lugar ang napuntahan natin? Tanong niya sa ating bida. Magmadali kayong pumunta sa liwanag, sa Lambahimeth. Habang nakikinig lang si Duzi. Nagtanong siya, hindi po ba ito sobrang delikado? Ang mga halimaw na ito ay mababagal. Kapag may tamang distansya lang tayo, hindi naman sila delikado. At hindi rin dapat masyadong interesado sa atin, para mabuhay ng ligtas dito kung saan maraming Scarlet Ghosts. Ang kanyang pain ay dapat ang mga nilalang na ito na nagsasalakay dito. Maaari rin, kung patuloy tayong tumatakas ng ganyan, hahabulin tayo ng kamatayan sa madaling panahon. Habang tumatakbo silang lahat, may atake na naman sa ating bida. Napahinto siya. Sabay sabi niya ng, go. Maririnig ang yabag ng mga paa galing sa ilaw. Papalapit ito ng papalapit. Tumigil ito. Napahinto siya, ilaw lang ba talaga ito? Mag-ingat kayong lahat. Itinatago lang niya ang sarili sa dilim. Pigilan ninyo ang inyong paghinga, at gumalaw ng dahan-dahan. Habang umuulan, nakatingin silang lahat sa ilaw. Papalapit na ang mga Scarlet Ghost. Habang hindi sila gumagalaw, marami silang nagmamadali.
Nagkatikip ng bibig sa takot ang mag-fiancé. Tumalon na ang mga Scarlet Ghost. Bigla itong sumigaw habang nasa ere. May pumulupot na bagay sa kanya. Dalawang Scarlet Ghost ang napuluputan. Ang malaking halimaw na ito ay gumalaw na. Makikitang sobrang daming mga galami. Maraming nahuling Scarlet Ghost. Ang iba ay nagtakbuhan na. May papalapit na isang galami. Sa gilid ni June, tinamaan sa likod niya ang isang Scarlet Ghost. Nahila na naman ng isa habang sumisigaw. Habang maraming napuluputan, sumigaw ang malaking halimaw. Ipinakita ito na sobrang daming galami. Nagulat si June sa kanyang nakita. Sa isip niya, hanep sa laki ito halos umabot na sa mga ulap. At ang mga maliliit na Scarlet Ghost ay natatakot dito, tumatakbo sa ibang direksyon. Mukhang sa oras na ito, may ligtas na kami. Tinamaan siya ng tumatakbong Scarlet Ghost. Napatikip siya ng kanyang bibig. Dahan-dahan siyang pinupuluputan. Kinatakot na siya ng malaking halimaw, habang nakatingin si Lupiao. Buwisit, naglabas siya ng aura. Biglaan siyang nag-transform, Scarlet Blood Demon Leopard. Dali-dali siyang tumalon. Habang sumisigaw si Xiaozu. Sobrang baho nito. Nawalan na siya ng malay. Inaabot ni Lupiao. Nilabas niya ang kanyang mga kuko. Sabay slash sa galami. Dali-dali niyang kinuha si Xiaozu, sabay bumalik agad. Mukhang hindi ito maganda. Sumigaw siya, Lupiao at kayong lahat, mauna na kayo, ako na munang bahala dito. Sumang-ayon si Lupiao. Nag-transformation sa Food Panda. Bigla siyang umatake, Yin-Yang Blast. Sumabog ito sa may halimaw. Sabi ni Duzi, ayan, may pagkakataon na tayong tumakbo. Dali-daling tumatakbo si Weinan habang hinahabol ng galami. Napuluputan siya ng galami at sumigaw ito. Nahati ang galami. Si Duzi pala ang nagawa nito. Salamat sa iyo, kapatid. Kayong lahat, mas maging maingat. Alalay ang bawat isa. Huwag tayong maghiwa-hiwalay. Malapit na tayong makaalis sa abot ng pag-atake. Biglang may kumidlat. Si Ninger pala ito na umaatake gamit ang kidlat. Ganon din ang ating bida, patuloy ang pag-atake. Nakakabilib talaga si Niel Lee, kung wala siya dito, malamang hindi kami makakaalis sa lugar na ito. Biglang may nakalusot sa likod niya na galami. Napuluputan ang kanyang paa. Dito na yata magtatapos ang buhay ko. Konti na lang ang nakikita niya. At tuluyan na siyang napapikit. Naalala niya ang mga memory kasama ang ating bida. Simula nang maunawaan ko ito, lumaban ako sa arranged marriage, at sa pamamagitan nito, hindi kailanman nakaranas ng tunay na kaligayahan, hanggang sa nakilala ko si Niel Lee. Ang mga masayang panahong iyon, sino ang nagmamalasakit kung maikli lang ang mga iyon, wala akong pagsisisi. May tumawag sa pangalan niya, Ninger. Tatalon ang ating Food Panda. Sa pagtali niya, boom, makikita ang lakas. Niel Lee, papunta rin kami dyan para tumulong. Huwag na kayong lumapit dito, kaya ko na itong gawin ng paraan. Sabi ni Weinan, Duzi, habang natigilan si Duzi. Maghintay lang tayo dito. Pero maghanda rin kayo kung magkataon na may masamang mangyari. Napakadadlikadong makigulo pa. Pagbutihan mo, kapatid. Double, Yin-Yang Blast. Papalapit na ang pag-atake ng ating bida sa malaking halimaw. At boom, napakalakas ng nagawang pagsabog ng pag-atake ng ating bida, Ramblang Echo. Tumigil ang paghatak kay Ninger. Nahati-hati ang mga galami. Sabay salo ng ating Food Panda. Sabay baba sa lupa, bigla itong nagdash, at tumakbo ng mabilis. Si Ninger na nahihirapan. Napansin ito ng ating bida. Habang sumasabog ang kanilang likuran, sa isip niya, ang laway ba ng malaking halimaw na ito ay nakakagawa ng mga hallucination. May papalapit na naman atake. Nakailag ang Food Panda. Sobrang dami pang dalamay sa kanyang likuran. Napansin ito ng Food Panda. May umilo sa parte ng kanyang katawan. Biglang napasok siya sa consciousness. Nakuha ko na. Temporal Demon Spirit Book. Lumabas ang isang pahina at itinuro niya ito. Makikita ang aura na paikot-ikot. Dahan-dahan itong nabubuo.
Boom, bigla itong tumira na parang laser. Ang Temporal Demon Spirit Book ay nangangailangan ng Soul Force bago nito mailabas ang potensyal nitong kapangyarihan. Ang bawat isa sa 8 inscription na ito ay nagtataglay ng iba't ibang uri ng kapangyarihan. Ang kasalukuyang antas ng kapangyarihan ni Nieli ay kaya lang makaresonate sa isa sa mga inscription. Tumagos ito sa malaking halimaw, napasigaw ito. Dahan-dahan nawawala ang liwanag ng pag-atake. May naramdaman ang ating bida. GUH. Ang inscription na ito ay talagang gumagamit ng masyadong maraming soul force, mas lalo pa kaysa noong ginamit ko ang Thunder God's Meteorite Sword dati. Flick, may maliit na bilog sa kamay ng ating bida. Pero epektibo ito. Ang mga piraso ng dila ay bumabagsak na parang ulan. Umuulan na nga pala. Pagod na ang ating bida. May napansin siya sa taas. Tiningnan niya, mabuti. Napalingon rin ang iba. May mas malaki pa sa ibabaw ng halimaw na umaatake sa kanila. Sabi ni Duzi, masama ito. Nagmadali nang tumakbo si Duzi. Sabi ni Ming, Duzi, kung mahuli sila ng isang napakalaking nilalang, patay na silang dalawa. Tutulungan ko sila. Si Yazu, paano ko hahayaang mamatay si Nieli? Kailangan mong magtiis ng ilang sandali pa. Panipi, nagsimula na ring tumakbo si Lu Piao at Jun. Habang si Naming at Weinan ay nagtinginan din. Sabay-sabay na silang tumakbong 5, para sumuporta sa kanilang kapatid. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.